clearly shows that what this government has done to PRRD is illegal. Very clearly illegal. Kaya hindi masikmura ng Solgen, ng Solicitor General, na hindi na kayang depensahan ang gobyerno sa kanyang mga illegal na ginagawa. Yan ang wala nang ibang rason pa dyan. Ganun talaga. Dahil very clear ang stand ng Solgen na ito'y kinatigan rin ni Pangulong Bongbong Marcos na talagang wala ng jurisdiction ang ICC sa ating bansa. Very clear yan. Very clear yan. Kay President Marcos at sa Solgen, sila yung nagkakaintindihan dyan. Pero bakit nila sinurinder pa rin si Pangulong Duterte doon sa ICC? Dahil yan sa mga hidden agenda na obvious naman talaga. Gusto lang ma-erase ang Duterte. Sir, kumusta na po kayo? At ang balita sinasabi, nagtatago raw kayo. Gaano po ito katotoo? Hindi, kung nagtatago ako, hindi niyo ako ma-interview ngayon. Yes, sir. Yan ang malinaw. Andito lang ako sa bahay. Opo, nasa Pilipinas. Kasi nga po, Senator, yung Department of Justice sinasabi na done deal na itong usapin nga kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At itong ang habeas corpus na inihain dyan po sa Supreme Court ay kinukonsidera na po. Sinasabi po nila moot and lack of merits daw. Ano ho bang masasabi po ninyo dito, Senator? Sana manindigan ng ating Supreme Court, no? Huwag sila magpadala sa Malacanang o sa Executive Department of Government. Dapat panindigan nila na sila ay independent at may sariling desisyon. Dapat hindi sila magpa-impluensya kanino man. Opo. Pero kayo mismo personally, Senator, ramdam ho ba ninyo na may hustisya pa dito sa Pilipinas? Pinipilit ko ang sarili ko na maniwala na may hustisya pa kahit na sa nakikita ko mga pangyayari ngayon. But then again, we still have the Supreme Court as our last resort. Titingnan natin kung anong magiging resulta ng deliberasyon ng Supreme Court sa ating mga petition. Hindi lang yung petition ko, petition ni Pangulong Duterte, mayroon pang petition yung mga anak ni Pangulong Duterte. Titingnan natin kung ano magiging desisyon ng Supreme Court dito. Bago tayo magsabi na wala na talagang pag-asa ang ating bansa pagdating sa hustisya. Opo. At kung sakali man, Senator, na may desisyon ang Supreme Court, ito ay ano lang naman, baga spekulasyon. Kung papaboran po nila yung gobyerno, ano kayang possible mangyari? Ano po yung tugon po ninyo? Well, it will bring about frustration sa ating mga kababayan dahil alam natin sila na dapat ang ating pinakalas na inaasahan dahil sa nakita natin yung executive branch of government ay talagang tahasang binabayulit yung ating konstitusyon kung saan di ba alam natin primary duty of this government is to serve and protect its people. Pero bakit wala na ang mas priority nila ngayon ay pagsilbihan ang mga dayuhan na sinasabi nila na walang jurisdiction dito sa ating bansa. But then again, kanilang sinusunod at kanilang tinutulungan. So, lumalabas na mas priority nila ang mga banyaga kaysa sa kanilang sariling mamamayan. Opo. At kung sakaling man po, Senator, na mangyari po yung ginawa nila kay dating Pangulong Duterte sa inyo na huhulihin, kayo ho ba isusuko? I will cross the bridge when I get there. Pero alam mo na, that's the normal tendency ng normal human tendency. Kapag gano'n, feeling mo frustrated ka na, wala ka na nakikitang hustisya, lahat na ginawa mo, but then again, hindi pa rin pinapaboran ng lahat ng mga ahensya na dapat ay mga ngalaga sa interes ng kanyang mamamayan, baka
baka wala na rin. Hindi na rin tayo magpapasakop, hindi na rin tayo magpapahuli pag gano'n naman. Pero si... Kasi, yes, go ahead, Senator. yes, Opo. Kasi si Senator Cheese Escudero, si Senate President Cheese Escudero, sinasabi po niya na kayo'y senador at may remedyo po kayo. Hindi po pwede kayong hulihin kapag nasa Senado kayo. salamat. Ako'y nagpapasalamat sa ating Senate President. Ako'y nagpapasalamat sa kanyang mga pronouncement na talagang meron siyang intensyon na tayo'y poprotektahan. But din again, ang tanong dyan is up to what extent, hanggang kailan niya tayo kayang protektahan. So, nagpapasalamat pa rin tayo sa kanyang mga deklarasyon na gano'n. Opo. Senator, hindi ba may immunity kayo? Di dapat kayo hulihin batay sa batas? Ano bang malinaw po dyan? Immunity from suit for cases now na punishable by less than not more than 6 years. Yun ang immunity from suit. Pero mayroon tayong tradisyon na sinusunod at marami ng presidents na nangyari na nag-declare ang Senate President na hindi talaga pwedeng hulihin ang isang miyembro ng Senado while Senate is still in session. Technically, right now, Senate is still in session dahil nga hindi pa man adjourn, no? Pag-adjourn pa kami pag 19 Congress sa katapusan, di ba? Katapusan itong Congress nito. So, hindi merong practice na sinusunod. May naging tradisyon na yan dahil marami ng presidents, no, na hindi pwedeng galawin ang isang senador sa loob ng premises ng Senado. Senator, ang OSG ay nagsalita na patungkol nga doon sa petisyon, no, na inihain po ng ilang miyembro po ng pamilyang Duterte at itinanggi at tumanggi po silang depensahan yung gobyerno mismo tungkol dito nga sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano bang masasabi po ninyo? It clearly shows that what this government has done to PRRD is illegal. Very clearly illegal. Kaya hindi masikmura ng Solgen, ng Solicitor General, na hindi na kayang depensahan ang gobyerno sa kanyang mga illegal na ginagawa. Yan ang wala nang ibang rason pa dyan. Ganun talaga. Dahil very clear ang stand ng Solgen na ito'y kinatigan rin ni Pangulong Bongbong Marcos na talagang wala ng jurisdiction ang ICC sa ating bansa. Very clear yan. Very clear yan. Kay President Marcos at sa Solgen, sila yung nagkakaintindihan dyan. Pero bakit nila sinurinder pa rin si Pangulong Duterte doon sa ICC? Dahil yan sa mga hidden agenda na obvious naman talaga. Gusto lang ma-erase ang Duterte from the face of the earth para malinis yung kanilang road towards 2028 na wala nang hadlang, wala nang silang tinik dahil na-demolish na nila ng husto ang mga Duterte. So, yun, wala naman talagang ibang dahilan pa. Yan naman ang punot dulo. Huwag lang sabihin yung Interpol na commitment. Ibig mong sabihin, yung commitment mo sa isang international body ay ipa-priority mo yan kaysa yung constitutional duty ng gobyerno to serve and protect its citizens. Mas priority mo pala yung commitment na yan kaysa yung constitutional duty ng gobyerno para pangalagaan ang kanyang mga sinasakupan. Opo. So magtuwid, Senator, hindi absolute yung commitment natin na nasa discretion pa rin ng isang bansa kung susundin nila hindi. Yes. The POLCOM naman is a purely coordinative and cooperative actions. Cooperation and coordination lang naman yan. Ang dali lang naman sabihin na, sorry Interpol, this time hindi namin pwedeng iserve yung
warrant o kung may warrant na sandala or hindi namin pwedeng sundin yun yung red notice. A red notice is not even a warrant.